Balik tanawin natin ang mga sandaling nagpamalas ng tibay at pagmamahalan ng mga pamilyang Pilipino ngayong 2025. Yes. Isa na rito ang kilig moments Mismo. ng mga mag-asawa na Ohoy. pinatibay ng kanilang pagmamahalan. Ang bawat pamilya, mga kaibigan, ay may kwento ng pagtutulungan, sakripisyo at inspirasyon. Gayon din ang pagmamalasakit at tagumpay. Talaga, Sir Hill, nakakatuwa at nakaka-inspire. Makikita natin dito kung gaano kahalaga ang bawat miyembro ng pamilya sa isa't isa. Pakinggan natin ang mga mensahe ng mga couple natin sa isa't isa. Ayan. Unahin na muna At natin kung may mga sa team song kayo, baka naman bigyan nyo kaming bigyan ng sample. Kahit mga one-liner. Ayan. Unahin natin sa pinakabata. Dito na siguro iyak. Go! Eye to eye. Eye to eye, please. Una sa lahat, mahal na mahal kita. Ay, tissue. Ay, tissue. Mula nung kinasal tayo hanggang ngayon, mahal na mahal kita. Ayoko magbago yun. Kahit na magbago yung panahon. Okay. Pero yung pagmamahal ko sa'yo, pipilitin ko hanggang kamatayan o hanggang sa araw na ng paghuko ko. Yun lang. Touch naman ako doon. Ma'am Ruwen, please, please. Sabi ko sa Kaya kanya, ako, wag iiyak eh. Tiyaga pa. Konting tiyaga pa. Kung ano man yung pagsubok na-encounter natin ngayon, malalagpasan natin yun ng magkasama. Yeah. Si Ma'am Susan naman. Oy, wait. Yung ano muna natin. One-liner Ano muna. ba naging team song nyo? Come and lay here beside me. I tell you how I feel. There's a secret inside of me. I'm ready to reveal. These are things that I promise. Thank you po. Yes! I promise to you. Naka-LSS na ako. Hindi, kasi nakaka-relate Ayan, tayo. ayan. Sir Ferdinand naman. Message mo po kaya, Daanin ko ma'am. na lang sa kanta yung Ayan. sasabihin ko sa Sige po. Yes! Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Tiwala sa isa't isa'y kailangan. Dati kong pag-ibig, wala akong pakialam. MBJ, ha? Kasi baka Ayan, si Ma'am Susan po. Message mo po kay Sir Ferdinand. Message ko po sa asawa ko Kakantahin ko din. ayoko umiyak pero habang nabubuhay ako, halagaan ko siya. Anong tawag yun? Ano bang, opo. Sige pa po, ano pong tawagan yung dalawa? Pa. Pa at Ma. ma. Opo. Ano pa po yung message mo po? Maiyak na ako. Opo. Sige lang po. Opo. Okay lang po. Mahal na mahal ko siya. Sabihin niyo po sa kanyang direkta. pwede po mag-kiss ha, wag maiya ha. Mahal na mahal ko po siya. mahal din kita. Siyempre. Kiss! Kiss! Ano ko na mag-kiss eh. Ibig ko sa'yo, kulang ibibigay. Pagkat ikaw lamang ang tangi kong mahal. Lumayo ka man, ako'y maghihintay. Ganyan kita kamahal. Ayan, nandito po si Ay, Ate alam si niyo Ate po Owa. ba? Ang Yung, original. yung kantang yan, ang original ay naandito po. Si Ayan, Ate Cynthia Cynthia. Garcia. Ayan. Ako po yung kumanta niyan. Yes. I-duet mo, sir. Duet tayo, sir, Duet ha? niyo, sir. Ayan. Pag-ibig ko sa'yo, kulang ibibigay. Pagkat ikaw lamang ang tangi kong mahal. Lumayo ka man, ako'y maghihintay. Ganyan kita kamahal. Lumuha man ako nang dahil sa iyo. Di ko magagawang magalit ng totoo. Pagkat ikaw lamang ang tanging mahal ko. Pag-ibig ko'y sa'yo. Ay! Ang aking buhay ay lagi na masaya.
Buhat ng tayo ay pinag-isa. Ayan, tama Thank you. And this time naman, syempre, magpapahuli ba ang ating... Ang ating golden couple. Oo nga po. Message niyo po sa isa't isa. Akala ko, ang sabi nila, walang forever. Yeah! Yan ang gusto ko. Yan Gusto ko talaga. Iba talaga si Ito attorney. na ang forever. Oh, yan. Hindi na forever and ever. Sana all. Ayan. Ayan, Mami Rema. If I have to live my life all over again, I will still marry the same guy. It's not the pale moon that excites me, that thrills and delights me. Oh no. Oh, yan. It's just the nearness of you. Pwede mo bang kiss? It isn't your Sweet conversation that brings the sensation. Oh no, it's just the nearness of you. How do you get to know your in-laws? Yan ang medyo. Di ba? Medyo paano Medyo- mo i-accept yung new member of the family, and then as a new member of the family naman, paano mo naman magigain yung trust nila, yung love, yung care, paano, di ba? Paano nyo na... Sa akin naman po kasi yung kanilang mga mga boyfriend nila, girlfriend nila. Kumbaga, matatagal na rin namin silang kakilala. Kumbaga, medyo ka-close na rin namin yung families ng bawat ano nila. Kaya, medyo hindi na rin kami mahihirapan para po sa ganon. At maganda naman ang response ng bawat family namin at family rin nila. Kaya, hindi magiging maayos po ang lahat. Yun naman po ang nasa sa akin. Ako po, ang tinuro sa akin ni Mami, kapag pipili daw po ako ng aking papangasawa, tingnan ko daw po kung paano siya sa kanyang magulang, lalo na po sa kanyang nanay. Yun po yung sinabi sa akin ni Mami. Kaya po, very grateful din po ako na yung boyfriend ko po ngayon, yung mother po niya is best friend ni Mami actually. Wala naman pala tayo. Hindi naman kailangan pala tayo natin. pinag-uusapan. So easy pa na eh. Oo, walang problema. Di ba? Masaya lang. As one na pala. Oo, as one talaga. na. Hindi, pero no, seriously, no, nakita natin na it takes two to tango. Hindi lang to isang taong nagtrabaho. I'm sure si Mami, si Daddy, ang magkakapatid, talagang work in progress in making sure that there's respect, love, unity, and yung paggalang, no, 'di ba, na kahit pupunta ka na sa ibang chapter ng buhay mo, nandun yung respeto Doon, mo importante. na makikinig ka sa magulang mo kung ano yung sinabi sa'yo para gabayan ka sa tatahakin mong next chapter of your life. Kasi wala daw po talagang desisyon yung magulang na ikapapahamak ng anak po nila. Yes. Love it. Kaya ako yung team song ko nung bata ako. Yung una ko nililigawan noon. May team song ako noon. Alam niyo kung ano? Getting to know you. Ganun daw eh. Ganun daw ang mga time noon eh. Nililigawan mo na yung mga in-laws. Di ba? Nangyayari Pero yun. ako po isa sa requirement ko sa kung sino man yung magiging partner ko in life is kailangan mamahalin din yung family ko. Isa po yun sa requirement ko. Mismo yun. Kasi ganoon din naman po ako eh. Kung sino man yung magiging family niya, correct. mamahalin ko rin. Magiging bahagi na rin po ng buhay ko. At siguradong mamahalin din namin. Yeah. Ganon din ang sabi ng friend ko. Bago mo mahalin asawa mo, mahalin mo muna yung biyanan mo. Hindi, connected yun connected yun. Yes, ma'am, di po ba? Ano pong masasabi? Totoo naman yan. Kasi at the end of the day, Yun. sila yung mga magulang. Oh, yun eh. Yung magulang sila nung kumbaga magiging asawa mo, whether you're husband or wife. So it matters a lot na meron kang pagmamahal, respeto dun sa magulang.
Ano po ba itong unity sa inyo? Ano pong pagkakaintindi nyo sa unity? Kay attorney muna. Yeah, attorney. Well, siguro yung unity depende kung saan mo siya tinitingnan, ano? O usaping kultura ba, usaping politika, or usaping pampamilya. But at the end of the day, unity is all about trying to find some common grounds, ano, upon which you can all move forward. Correct. Kasi pag nakakaisa kayo, mas madaling gawin ang mga bagay-bagay. Bagay, yes. Pagka nakakawatak-watak kayo, mahirap, iba-iba yung opinion. At kapag iba-iba yung opinion, nauuwi sa sigalot. At pag nauuwi yung sa sigalot yan, hindi kayo makakilos, ano, as a group. And even when you talk about nation building, dapat we're all on the same page. But at the end of the day, it's very difficult to do. So kaya importante yung pagkakaisa talaga. Para sa akin po kasi ma'am, ang unity po, dalawa po kasi ang pagkakaintindi ko dyan. So ang isa pong meaning para sa akin ng unity is nagkakasundo po kayo dahil may role lang po kayo. For example po ma'am, nagkakasundo kayo kasi may goal kayong gawin. Ang pangalawa naman pong unity para sa akin is nagkakasundo kayo at the same time meron po kayong respetuhan sa bawat isa. So yun po yung mga nagtatagal na unity na kahit hindi kayo magkita ng matagal, pag nagkasama kayo, united pa rin kayo. Unity po para sa amin, pagkakaisa po talaga, andun po talaga yung respeto sa bawat isa. Kasi kung wala ang respeto sa bawat isa, mawawala talaga yung unity. Ano sa tingin nyo ang pinakadahilan ng pagkakawatak-watak ng mga tao? Sa pamilya, sa komunidad, at hindi lang yan. Yung latest, kahit sa online. Minsan po kasi sa pamilya, nagkakawatak-watak po kasi dahil kulang po sa komunikasyon po. Sa part naman po namin, kasi ang pagkakaisa po talaga is napakahalaga. Dito po sa 6 kong anak, may kanya-kanyang gusto. Pero ang ano lang po namin, dapat lahat mapagbigyan mo. Para walang... Kasi ang isang dahilan kaya nagkakawatak-watak din ng pamilya, unang-una inggit, selos. Yun yung nakikita namin. So kung ano yung gusto ng anak mo, kung hindi mo kaya, kausapin mo. Kung hindi mo kaya ibigay, ipaliwanag mo. At hindi lahat kaya nating ibigay. Ayun, bilang maidagdag lang din po, yung isa po talaga sa napakahalaga na para mawala po yung threat sa unity sa family ay yung open communication po, and also nagkakaroon din po kasi kami ng family hour in which kahit lang po sa hapagkainan, dun po namin napapag-usapan kung ano po yung meron po sa isa't isa, kamustahan, para lamang po malaman namin kung okay pa po ba or may nararamdaman. Para po dito po, malaman po nung mga magulang po namin kung ano po talaga yung nangyayari sa amin within the school or sa work. Ako po nag-work. Or kahit sila din po, malaman din po namin kung ano po yung nararamdaman po nila or yung experiences po nila na talagang kailangan din po na ma-share po nila po sa amin. Yun po. Yan. Ikaw, kuya. Yan, si kuya. Boys naman, boys. Ba? Say something. May time ba na minsan, syempre, mas pinapaboran minsan ni mami yung mga ate? Ano masasabi nyo? Wala naman po. Para po sa akin, fair po sila sa mga pagpapayo po sa amin. Ganun po. Okay. Sana all. Kayo na ba una nang galing ang idea ng pagkakaroon ng farm? Siguro sa akin, ano? Kasi nung ako'y lumalaki sa Bulacan, pagka-summer, lagi akong pumapasyal sa mga palayan doon. And syempre, pagka lumaki ka sa ganun, pagka nagkaroon ka ng pagkakataon na kung pwede kang makagawa ng sayo, isipin mo, although sa liit ng lote natin, hindi natin kaya yung nakita natin before na may mga pilapil pa. Kasi hindi ganun kalaki yung lote. So, ang iniisip natin is something to give lang to the kids kasi ang mga kids kasi namin lumaki sa Maynila talaga. And if you bring them to a certain environment, it would change their perspectives as well as the things that they will see, no? During pandemic kasi, 'di ba, the kids are always looking forward sa wide open space. Na yung energy nila doon nila ibubuhos, tatakbo sila, and then somehow magsa-start na sila magtanim kasi nakikita din nila pag lumalaki yung halaman, natutuwa sila. So, yun yung naging isang factor namin kung bakit lagi kami excited na umuwi sa farm during that time.
Paano niyo po naisipan na ay, dito na tayo talaga matitira kaysa sa city? Nung nanganak ako dun sa bunso namin, si Maya, that was 2021, kasagsagan ng second wave ng pandemic noon. So sabi ni Marco, dun muna tayo sa farm kasi mas safe sa mga bata at the same time mas mabilis makarecover for me. So nung una, akala namin doon lang kami mga 6 months, ganyan. And then eventually yung mga kids ko nagkaroon na ng dogs and then madami na silang mga halaman. Ayaw na nilang bumalik ng Manila. So that's why we decided na sige, dito na tayo mag-start, and then we started doing homeschooling. And so far naman, hindi ganun kadali yung adjustment nila kasi sa Manila, di ba, very convenient. Parang tawag lang or app lang, nandiyan na yung kung gusto nila or gusto nilang pumunta sa mall. Pero nung nasa farm kami, they really have to enjoy nature and less gadgets. Ano po ba yung tinatawag na exceptional learners ng mga bata? Yan. So, mga exceptional learners po, ito po sila po yung mga estudyante na may tinatawag na special needs po. Sila po ay mga may disabilities. So, ang mga disabilities po nila, pwede po ito mag-range po bilang pagkakaroon ng disability o kakulangan po when it comes dun sa kanila pong physical capacity nila, sa kanilang behavioral, at maging ang emotional capacity rin po. At siyempre po, ang kakulangan po sa tinatawag nating intellectual disability. Kasama ko po ang aking napakagandang anak, si Ate Ina. Hi, Ate Ina! Good morning! Good morning. Hello po. Hi. Good morning po. Ilan taon na si Ate Ina? Ilan taon na si Ate Ina? How old are you? I am 22 years old. Danis yan, Parang mukha siyang 15. Ang cute kasi niya. Thank you po. Ako po si Maria Angelica Torres, pero you can call me po Angel na lang po. Hi, Angel. Good morning. How old are you? I'm 22 years old po. Wow, ang galing naman. Angel. Ayan. Hi, Kisner. Hello, Kisner. Good morning. Say hi na lang. Hi ka na sa akin. Hi na lang, hi. Hi, Kisner. 26 years old na siya. 26. So here is our son, Alfred. Hi, I'm Alfred. I am 23 years old. Grabe, no? Very inspiring talagang. Nakakapagpatibay talaga ng pamilya yung ganun. Siyempre, nagmumula yan sa magulang. Kasi sinishare sa atin. Tayo, pag naging magulang na din tayo, yun ang i-share natin sa ating mga anak. At mararamdaman talaga yun Lahat Tsaka ng yung pagmamahalan talaga importante. It will start inside the house. Yes, sa bahay.